hindi kaagad na paniniwala na naging isa sa ipinahayag ni Maria Magdalena at ng dalawang disipulo na nagpakita kay Jesus, sapagkat hindi naman ako ganun kadali ako natusin, hindi magpapahayag lamang ng katotohanan na hindi normal, hindi pangkaraniwan ng isang tao ay muling mabuhay pagkatapos ng kanyang kamatayan. Kaya maliwanag na hindi kaagad paniniwalaan, bagaman ito'y bahagi na ipahayag na ni Jesus. Yan, sabi na natin, kinakailangan nito maliwanag na proof of life na kinakailangan isigurado. At bahagi rin na makita natin na hindi naman lang din sa ganyang dalawa sa Jesus nagpakita, ngunit sa mga kababatihan, sa dalawang disipulo na Jesus, bagaman yun ay kasamahan pa rin ng Jesus, pero hindi ito yung pinaka-tawagin ng close na palagi kasama ng Jesus para maipakita rin mo muling pag-abuhay ng Jesus ay pinakailangan ma-establish, pinakailangan na mapagtibay, sapagkat dito kunukusin na kasalanan ang ating pananampalataya. Si Jesus ay muling nabuhay, sapagkat ito yung siyang pinangahawakan ng ating pananalig. Dito natin ipinapakita yung kaganapan ng pagliligtas ng Diyos. Ito yung pagtagumpay na kapangyarihan ng Diyos laban sa epekto ng kasalanan na pinagtagumpayan ng ating Panginoon Jesucristo, na may kapangyarihan na alisin ang epekto ng kasalanan, na walang iba kundi ang kamatayan at kahirapan sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Ito kasi ay maliwanag ng sentro ng ating pananalig. Dito tayo umugot na si Jesucristo ay muling nabuhay. Kaya magkakaroon ng hindi nakahulugan ang ating pagkilos dahil pinagtagumpayan na Jesus ang anumang epekto ng kasalanan sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya bahagi ito na maliwanag na ipinapanig ko sa atin ngayon sa Ebanghelyo na ito na mayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaraw ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang mabuting balita na kung sa inyo ay kailangan na sa lalay sa paghihirap, pagkamagay, at muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo,
na siya nagdulot ng kaligtasan sa atin sa anumang uri ng pagkakasala. At una din na sabi natin, sa Jesus, ang tunay na maging pamantayan ng ating pagkilos sa daigdig na ito. Kaya bahagi yun, kapag sinabi sa Jesus ay muling na buhay, dahil magiging bahagi na lamang ay theology na lamang. Hindi na ito bahagi naman ng pananampalataya. Ito walang nabibigyan ng bigang kung sa Jesus ay hindi nabuhay. Kaya din po, yung patuloy na hamon sa atin natin, sabi nga ni Pope Francis tayo naman ay makita natin na we are the resurrected people. Tayo ay mga taong muling binuhay. Kaya tayo magkakaroon ng lakas upang maipakita ang muling pagkabuhay sa ating pang-araw-araw na pagkilos at sa ating mismong pang-araw-araw na buhay. At hindi natin may pagbabalig yun kung siya ay hindi muli na buhay. Kaya ano yung makita mo natin? Lalo-lalo na ngayong taon na ito, taon ng pag-asa na dakilang ibigay na ipinamamanig sa atin ay tayo nawa ay maging katulad na ipinamanig si Babel. Ipahayag mo dahil itong pagpapahayag na nangyayari hindi lamang sa pamagitan ng pananalita, ngunit sa pamagitan ng ating pagkilos na sa Jesus ay muling nabuhay. Kaya magbigay tayo lalo-lalo na ng lakas. Sana may makita natin lalo-lalo na yung darating ng eleksyon. Sana ay hayaan natin na hindi natin sa harapan ng Diyos na tayo gabayan ng mga taong siyang mamumulong sa atin. Kaya hindi naman mga yan, mga perfect. Pero itanangin natin sa magkanang kami ng mga kamay ang malaking bahagi na pag-unlad natin nasa pamagitan ng political arena. Makita natin yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Nanawa ay tayo ay iangat upang tunay na magtagumpay tayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Ang bahagi mo na kung saan ilibig natin sa buwan kahit na sa pang-araw-araw natin pamumuhay na iligtas tayo ng Diyos sa lahat ng uri ng kahirapan at kapitalian. Sabi nga natin, nawakayayin natin ang pagkamay ng ating pananampalataya ng kapasok kay Jesus na muling na buhay. Kaya naway hindi natin na tayo patuloy na gabayan. Kaya tayo simulo natin na itong Paschal Temple na maging tanglaw natin. At tayo ginawa ay maging tanglaw ng iba para sila ay nailayo sa anumang uri
ng kapigatian at kapahamakan. At ito yung ginong natin, no? Hindi pa lang na mabigat yung kapag sinabi natin tayo ay mga resurrected people of God. Kasi pinapahayag na si Kristo muling nabuhay ay baka ang nakikita niya naman namin ang Kristo na nakapako sa krus ay tayo na niya ang pagkakawan na hanapin natin sa Jesus na muling nabuhay. Kaya dito, sabi na, may kahirapan. May kahirapan na ipaalala sa daigdig na ito ang pagkilala ng Kristo muling nabuhay. Pero sino dapat lang magpapakilala nito? Tayo mga naniniwala na si Kristo ay muling nabuhay kasi ng ating paniniwala. So kaya ipamanaw natin sa kanilang mga harapan sapagkat kapag walang magpakilala sa kanila, ano ang makikita nila? Kahirapan ang kapigatian ang Kristo nakapako na lamang sa krus. Bahagi. Kaya ipanalangin natin sa harapan ng buhay. Ito yung hamon na dapat ipamulong natin na tayo mga tanda ng muling pagkabuhay ng aming Panginoon.